Part 12. Nang matapos ako sa mga paperworks ko ay nagunat muna ako nang makatayo ako sa swivel chair ko. Saka ko tumingin sa wall clock nang makita kong mag-aalsays pa lang ng gabi, kaya naman tinext ko si Rebecca kung matutuloy kami sa dinner namin ngayon. Kasabay nun ay nakita ko ang pagpasok ni Liam. Liam, pwede ka na umuwi kahit bukas na natin ituloy yung trabaho natin, para naman makapagpahinga ka rin ng maaga. Sabi ko sa kanya, nakita ko namang ngumiti siya saka tumango. Sige sir, una na ako. Pagkalabas niya ng opisina ko ay agad din niyang sinara ang pinto, kasabay nun ay narinig ko ang pagtunog ng phone ko, matapos nun ay agad kong kinuha sa table ang phone ko. Nakita ko ang reply ni Rebecca sa text ko. I'm sorry, babe, I can't make it today, may kailangan akong asikasuhin. Napabuntong hininga na lang ako nang mabasa ko ang reply niya, kaya naman nang nagpasya na lang ako na sumama kila Garrett and Joaquin sa bar. Palagi naming pinupuntahan, tutal inaya naman nila ako kanina, kaya naman mabuti pa siguro kung sumama muna ako sa kanila, dahil di naman natuloy ang lakad namin ni Rebecca. Matapos ko i-message si Garrett na pupunta rin ako sa bar ay agad akong sumakay ng elevator pababa sa ground floor at saka ako nagtungo sa parking lot para sumakay sa Tesla ko. Matapos nun ay agad akong sumakay sa sasakyan ko, at saka iyon minaneho papunta sa bar na palagi naming pinupuntahan. Nang makapasok ako dun ay bumungad sa akin ang amoy ng sigarilyo pati amoy ng mga alak, kaya naman nang makita ko kung saan sila nakapwesto ay agad akong umupo sa table nila. Anyari, bakit bigla yata nagbago isip mo pre? Takang tanong ni Joaquin sa akin, nang makaupo ako sa tabi nila, saka ako kumuha ng whiskey, nagsalin sa baso at saka ininom iyon. Hindi kami natuloy ni Rebecca. May mahalaga daw siyang lalakarin. Walang ganang sagot ko at saka muling uminom nang makita ko na pangisi pati napailing ang dalawa. Hayaan mo na pre, I enjoy na lang natin to. Nakangising sabi ni Garrett. Nakita kong may lumapit sa kanyang babae, pati kumandang pa ito sa kanya, kaya naman napailing na lang ako. Dahil gaya ni Garrett ay may katabi na rin si Joaquin, kaya naman lumipat na ako ng upuan sa tapat nila, habang busy sa pakikipaglandian sa dalawang babae na kasama nila. Nakita kong may mga babae pang interesado na tumabi sa akin, pero tumatanggi lang ako, saka nagpatuloy sa pag-inom nang biglang magsalita si Garrett. Saan nga ulit si Rebecca? I don't know, wala siyang sinabi na lugar sa akin kung saan ang lakad niya. Seryosong sagot ko naman. Nakita ko naman pareho si Joaquin pati Garrett na nakatingin sa likuran ko, kaya naman napatingin din ako sa tinitingnan nila nang makita ko si Rebecca na may kahalikan na lalaki. Ang malala pa doon ay yung lalaking inaway ko noon sa bar nung mag-break kami, ang kahalikan niya ngayon. Hindi ko na malaya na nabasag ko pala ang baso na hawak ko sa sobrang diin ng pagkakapiga ko doon, dahil bigla na lang akong nagpuyos sa galit nang makita ko ang ginagawa ni Rebecca. Parang gusto kong sumabog ng mga oras na yun, pero agad kong inalis ang tingin ko, saka ko nilabas ang phone ko, saka muling nagtipa pati nag-text kay Rebecca. Tinanong ko siya kung saan siya ngayon. I'm with my manager, babe, why? Hindi ko na malaya na unti-unti na palang pumapatak ang mga luha ko, napahigpit ang pagkakahawak ko sa phone ko. Nakita ko namang napatingin sa akin si Garrett and Joaquin. Pre, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Joaquin sa akin, kaya naman tumawa lang ako. Nang pagak nang lumingon ako ay nakita kong wala na si Rebecca ng lalaki niya sa dance floor. Wala akong ibang maramdaman. Gusto ko silang habulin sa kakomprontahin, pero natatakot ako sa pwedeng mangyari. Natatakot ako na iwan ako ni Rebecca kapag nalaman niyang, alam ko na niloloko niya pala ako, kaya naman nagpasya na lang ako, wag na i-open ang topic na yun sa kanya kapag nagkita ulit kami. I'll do what it takes para mapanatili si Rebecca sa tabi ko, dahil mahal na mahal ko siya kahit ngayon lang ako nasaktan ng ganito. Agad kong pinunasan ang luha ko. Nakita ko namang taka na napatingin sa akin ang mga kaibigan ko. Ayos ka lang ba pre? Tanong pa ni Garrett, kaya naman ngumiti lang ako. Yeah, wag niyo ako alalahanin, seryosong sabi ko pa sa kanila. Saka ako tumagay ng isa pang baso ng whiskey, saka ako nagpasya na tumayo pati umalis ng bar. I have to go now, and I want to rest. Walang gana na sabi ko. Tumango lang naman sila Joaquin pati Garrett sa akin. Nang makasakay ako sa Tesla ko ay agad kong minaneho yun papunta sa mansyon. Nang makarating na ako sa mansyon ay agad naman akong pinagbuksan ng guard ng gate, saka ako tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng mansyon. Parang dinudurog ang puso ko nang marealize ko na di nga pala uuwi si Rebecca.
dahil busy siya sa lalaki niya kaya naman nang magpas siya akong umakyat sa kwarto ko, nakarinig ako ng ingay naririnig kong nagsisigaw ang mga katulong ko sa maid's quarter, kaya naman tinanggal ko ang coat ko saka ang pagkakatali ng necktie ko, saka iyon nilapag sa sofa bago ako tumakbo papunta sa maid's quarter, nang makita kong nag-iiyakan sila Manang, Melissa pati Ruth. What happened? Nag-aalalang tanong ko, nang makita kong nakasilip sila sa kwarto ni Nika ay agad akong pumasok, halos mahulog ang puso ko sa kaba nang makita kong nakahiga sa sahig si Nika, habang duguan ito may hiwa ang pulsuhan nito. Agad akong kumilos binuhat siya wala akong pakialam kung madumihan man ako ng dugo niya, dahil ang mahalaga ngayon ay mailigtas ko siya kaya naman. Sumunod sa akin sila Manang sa kotse ko ay agad akong humarap sa kanila. Dadalhin ko siya sa hospital. Sumunod na lang kayo dun kapag nadala nyo yung ibang gamit ni Nika. Piling ko sa kanila sumunod naman, sila habang patuloy pa rin sa pag-iyak kaya naman agad akong pumasok sa sasakyan ko. Pinaharurot iyon papuntang hospital nang makarating ako dun, agad nila akong tinulungan na mailagay si Nika sa stretcher, sa kanila tinakbo sa emergency room, dahil di na nila ako pinapasok sa loob ng ER ay sa waiting room na lang. Ako naghintay dahil nakita ko na may mantsa na ang long sleeves ko ng dugo ni Nika ay agad akong napabuntong hininga, ngayon ko lang napansin ang panginginig ng mga kamay ko, dahil hindi ako makapaniwala na makikita ko si Nika sa ganong sitwasyon. Hanggang ngayon ay di pa rin nagsisink in sa utak ko ang mga nangyayari sa paligid ko. Una nakita ko ang fiance ko na. Niloloko ako ng harap-harapan, tapos ngayon naman yung tinuturing ko na kaibigan nagtangkang magpakamatay. Kaya naman tuliro ang utak ko dahil di ko alam, ang gagawin ko sa mga oras na ito dahil hindi ko rin maintindihan, ang sarili ko dahil mas natakot akong mawala si Nika, pakiramdam ko parang kinuha ang kaluluwa ko nang makita ko na ganun ang kalagayan ni Nika. Kaya naman matapos ang isang oras na paghihintay ko sa labas ng ER ay nakita ko, ang doktor na lumabas mula doon sa loob nakita kong. Seryoso itong tumingin sa akin. Kayo po ba ang relative ng pasyente? Tanong agad sa akin ng doktor kaya naman umiling ako. She's my friend, pagkasabi ko nun ay tumango, ang doktor saka tumingin sa hawak nitong papel. The patient is in good condition now mabuti na lang ay agad naming naagapan, ang pagdurugo niya dahil kung hindi ay kukulangan na siya sa dugo, kung di kaagad siya naisugod dito sa hospital, ang mas malala pa na pwedeng mangyari ay namatay ang pasyente, dahil kung nangyari man yun posible rin na hindi na mabuhay ang batang nasa sinapupunan niya, ngayon sa palagay ko ay nag-commit ng suicide ang pasyente dahil sa depression. Stress. Mabuti na lang ay malakas ang kapit ng bata kaya naman hindi nakunan si Mrs. Seryosong sabi ng doktor sa akin, bigla akong natulos sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang sinabi niya at hindi kaya mag-sink in sa utak ko na buntis pala si Nika. Kaya naman agad akong nakaramdam ng kaba kung sino ang posibleng ama ng bata. Ilang linggo na siyang buntis. Kinakabahang tanong ko at nakita ko namang napangiti ang doktor. Ayon sa result na nakuha namin galing sa test na ginawa namin sa kanya, she's 9 weeks pregnant. Bigla akong napanganga hindi alam ang magiging reaksyon, dahil may 2 buwan na siyang buntis naguguluhan ako. Dahil alam ko na posibleng anak ko rin ang dinadala ni Nika. Dahil it's been 2 months matapos may mangyari sa amin noon, pero posible rin naman na si Luis ang ama dahil 2 buwan na rin silang magkasintahan, pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit naman sasaktan ni Luis si Nika, kung alam niyang posible itong mabuntis. Bigla akong natigilan ng marealize ko na ako nga siguro, ang ama ng dinadala ni Nika, dahil naalala kong sinabi nga pala ni Luis sa akin na, nung mahuli ko siya sa restaurant na kaya niya niloloko si Nika, dahil hindi nagpapagalaw sa kanya si Nika. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, hindi ko maintindihan kung ano bang dapat kong maramdaman. Masaya ako dahil sa wakas ay magiging ama na rin ako, nasasaktan din ako dahil sa mga pangyayari nagugilty ako, dahil sa ginawa ko sinabi ko kay Nika ay kailangan pa niyang, umabot sa punto na mahihirapan siya sa poder ni Luis, kaya naman di ko mapapatawad ang kapatid ko, dahil siya ang dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang mag-ina ko. Just make sure na hindi na ma-stress ang pasyenta, dahil makakasama iyon para sa bata, panatilihin nyo rin sanang healthy si Mrs. para hindi siya mahirapan sa panganganak. Ito rin ang race 8 ng mga kailangan niyang inumin ng vitamins, para sa baby, ang listahan ng mga kailangan niyang kainin. Pagkasabi ng doktor sa akin nun ay, agad din itong nagpaalam, umalis sa harap ko kaya naman nang sabihin ng
nurse, kung saang ward nilipat si Nika, ay agad ko pinalipat si Nika sa VIP ward. Dahil ayokong may makasama siyang ibang pasyente, kaya naman nang tuluyan na siyang mailipat sa sinabi kong ward, agad akong pumasok sa loob at saka ako umupo sa tabi niya nang makita kong wala pa rin siyang malay. Bigla na lang akong napaluha dahil na-realize ko na pareho pala kami ng pinagdadaanan ngayon, dahil pareho kaming niloloko ng mga taong mahal namin, kaya naman nangako ako sa sarili ko na sa araw na to ay hindi ko sasaktan si Nika, dahil ayokong maalala niya ang ginawa ni Louie sa kanya, ayoko na masaktan pa ulit dahil alam ko na may pag-asa siguro, akong sumaya kung bibigyan ko ng pagkakataon, ang sarili ko na ituon ang pansin sa kanya, dahil pinapangako ko na mabibigyan ng buong pamilya, ang anak namin. Nang matapos ko madala sa hospital si Nika ay agad namang sumunod sila manang sa hospital dala. Ang damit ni Nika ang damit kong pamalit kaya naman nang matapos kong makapagpalat, pinauwi ko na rin sila manang para makapagpahinga. Kahit pagod ako sa trabaho walang gana, dahil sa ginawa ni Rebecca ay pinilit ko na magbantay kay Nika, dahil kailangan ko masubaybayan ang kalagayan niya para na rin sa ikabubuti niya pati ng magiging anak namin. Habang nagbabantay ako sa hospital ay pinuntahan ako, nila Garrett and Joaquin nang balitaan ko sila sa nangyari, hindi sila nakalimot na magdala ng pagkain pati prutas para kay Nika pati bulaklak. What happened to her? Seryosong tanong ni Garrett sa akin. Saka tumabi sa upuan ko. She committed suicide. I don't know the real reason is but I know that she did this because of Louis. Sagot ko naman nakita ko namang di sila makapaniwala sa sinabi ko. Ikaw ba ayos ka lang ba pre? Agad namang tanong ni Joaquin kaya naman napangiti ako ng pilit. I don't know what to do if something happened to her, lalo na't buntis siya. Sigurado akong anak ko ang dinadala niya. Wait what? Hindi makapaniwalang tura ni Garrett na sinundan naman ni Joaquin. Did I hear you right? Oo, tama kayo nang dinig sa sinabi ko, Nika pregnant, and she's carrying my child, because we accidentally had one night stand, when Rebecca broke up with me before and I was so devastated, and I thought that Nika is Rebecca, so it happened. Seryosong sagot ko nanag ang katahimikan nang matapos kong sabihin sa kanila yun. And now that I know that Rebecca is cheating on me, I want to end things with her so that I can give Nika life that she deserves. Seryosong sabi ko habang nakatingin sa walang malay na si Nika. You've made a good decision, but you need to talk to Louis and Rebecca first so that you can be happy with your own family. Nakangiting tura naman ni Garrett kaya naman tumango ako sa kanya. Ilang saglit pa kaming nag-usap bago sila tuluyang nagpaalam sa akin, kaya naman matapos nun ay agad din akong bumalik sa pagbabantay kay Nika, dahil inabot na kami ng madaling araw ay nakatulog na ako sa tabi ni Nika, habang nakaupo ako sa gilid ng higaan niya nagising lang ako nang magkaroon na ng sinag ng araw. Kaya naman nagpasya muna akong lumabas ng VIP ward ni Nika, para bumili ng maiinom na kape nang makita ko si Rebecca na nag-aalalang. Tumatakbo palapit sa akin, nang makalapit siya sa harapan ko ay naikuyong ko ang kamao ko. Babe, what happened? Manang told me that you brought Nika here because she committed suicide. Bakas sa boses niya ang pag-aalala kaya naman pinilit ko ang sarili kong kumalma. Yeah? And the doctor said she committed suicide because of the depression, and I think Louis was the top reason for her depression, I said to her, and I saw her eyes widen, and after that, I felt her hugs me, and I smirked without her seeing me smirking. I felt sorry for Nika. How's her condition? Is she all right now? Kita ko sa mga mata ni Rebecca na seryoso siya, kaya naman huminga ako ng malalim sa kasinabing, siya. Oo ayos na. Mabuti naman kung ganun, sabi niya kaya naman nang makita niya, ang VIP ward na nakapangalan kay Nika ay agad siyang pumasok doon, kaya kinuyam ko ulit ang kamao ko, kailangan ko siyang kausapin tungkol sa nangyari kagabi, dahil gusto ko rin malaman niya ito na rin ang araw na tatapusin ko, ang relasyon namin dahil kahit masakit man sa akin na makipaghiwalay sa kanya, ang kailangan kong gawin dahil ayokong mapahiya si Nika sa mga magulang niya, dahil lang sa di ko siya pinanagutan. Nakita ko namang pumasok din ang nurse sa loob ng ward ni Nika, kaya naman nang makapasok na rin ako sa loob ay nakita kong inayos nito, ang pagkakatusok sa IV ni Nika at saka ito humarap sa akin.
Sir, pinapatanong po ni Doc kung nabili niyo na raw po ang vitamins na ipapainom sa pasyente para sa baby niya. Tanong ng nurse sa akin, nakita ko namang nanlaki ang mga mata ni Rebecca, pero di ko ito pinansin saka humarap sa nurse. Bibilhin ko palang mamaya. Sige po sir, kapag po nakabili na kayo ay pack niyo po muna sa amin, para makita kung tamang gamot po ang nabigay sa inyo. Pagkasabi ng nurse sa akin noon ay tumango lang ako, saka ito nagpaalam na aalis na kaya naman nang maiwan na kami ni Rebecca sa loob ng ward ay agad siyang napatingin sa akin. Wow! I can't believe that Nika is pregnant with Louis's child. Nakangiting turan niya na ikuyong ko ang kamao ko dahil sa sinabi niya. She's not pregnant with Louis's child because the baby she's carrying was my child. Walang emosyong sabi ko, nakita ko namang natigilan si Rebecca sa sinabi ko. Did I hear you right? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin kaya naman di ako kumibo. What I said is true, seryosong sabi ko sa kanya. Nakita ko namang napatawa siya ng pagaksaka tumingin ng hindi makapaniwala sa akin, you cheated on me with her. Nagulat ako nang sampilan niya ako. Nang malakas nang makalapit siya, kaya naman nang mahawakan ko ang braso niya ay mahigpit ko yung hiwakan, saka ko siya tinitigan ng masama. I told Nika to forget about that one night stand that happened to us before because it happened when you broke up with me, and I was so devastated. I was thinking of you while having with her that night, but I didn't expect that I'll get her pregnant, but I'm willing to take the responsibility, Rebecca, because my child deserves a complete family. Mariing sabi ko sa kanya, wala akong emosyon nang sabihin ko sa kanya iyon. What do you mean? Are you breaking up with me now? Galit na. Sigaw niya sakin kaya naman nang bitiwan ko ang braso niya ay nakita, kung umiiyak na siya. Yes, let's end this relationship. Now, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya, nagulat ako nang hampasin sa kasuntukin niya ako sa dibdib ko. Manloloko ka. Shut up, Rebecca. Let me tell you one thing. I do love you, and I'm willing to marry you before. But I'm done with you now, what do you think of me? Do you think I'm a fool and stupid? No, Rebecca, I'm not stupid because I know you're such a hole. Yes, I admit that I cheated on you once, but it never happened again. Unlike you cheating on me right after we came back together and after I proposed to you. You don't deserve my love anymore because Nika deserves it better. Mariing sabi ko, nakita ko namang natigilan siya sa pagdadrama niya sa akin. Please let me explain, kinakabahang sabi niya kaya naman ngumisi ako sa kanya saka umiling. I don't need your explanation because everything is clear to me. We need to end this now, because the mother of my child needs me. You don't need me anymore, Rebecca, because you have a lover on your side. So stop acting that you're scared of losing me, because before you started cheating on me, I know about losing me too, you think. No babe, please let me explain. I don't want you to leave me please. Pagmamakaawa sa akin, nakita ko pang umiiyak siya, habang nakaluhod sa harapan ko kaya naman napatawa, ako ng pagakat saka ako tumingin sa walang malay na si Nika. I'm doing the right decision now, dahil ang babaeng nakarete sa higaan na nasa harap ko, mas deserve na makaramdam pati makaranas ng pagmamahal, hindi tulad ng babaeng nakaluhod sa harapan ko ngayon nagmamakaawa sa akin, kahit pa na 4 na taon ko siyang tinuring na prinsesa. Kahit magmakaawa ka pa o lumuhan ng dugo Rebecca, hindi na magbabago ang desisyon ko. I treated you like a princess when we were together before. Still, I think that guy can treat you better, because you can't think of cheating on me, if you don't like him. And you won't play with fire with him, if you know I'm going to get hurt, so you shouldn't beg me to stay. Because this is really what you want to happen, so choose him. After all, I admit that I was wrong. I'm also ready to stand up for the deception I did to you, so I will choose Nika now, because I have finished treating you like a princess, because now is the time for me to consider Nika as the queen of my life now, who's the mother of my future child. Nakangiting sabi ko habang nakatingin kay Nika, nakita ko namang umiling-iling si Rebecca. No please don't say that. Umiiyak na turan niya kaya naman inalalayan ko siyang tumayo, saka ko siya tiningnan ng walang kahit anong emosyon.
Thank you for the memories we had together, and I hope you live the best of your life. Goodbye. Matapos kong sabihin iyon sa kanya ay bigla siyang nagtatakbo palabas ng ward, habang humahagulgol kaya naman nakahinga ako ng maluwag, at saka ako lumapit kay Nika at saka siya hinalikan sa noo, at saka ko hinawakan ang kamay niya. Hindi ko na malaya na pamatak na ang mga luha ko, dahil sa sakit na nararamdaman ko ngayon dahil hindi naman talaga ganon kadaling hiwalayan si Rebecca. Dahil minahal ko siya ng sobra pero alam ko na ito, ang tamang gawin dahil nang makita kong niloloko niya ako ng gabing yun, alam ko na tapos na ang lahat sa amin dahil hindi niya magagawa yun kung mahal niya pa rin ako, dahil nagawa ko ngang iwasan ang matukso kay Nika ulit, dahil iniisip ko siya pero dahil sa ginawa kong yun ay nahirapan si Nika. Nangyari pa ito sa kanya dahil iniisip niya na wala nang magmamahal sa kanya, kaya susubukan ko lahat ng makakaya ko para mahalin siya, kapag naging maayos na lahat ay ibibigay ko ang maganda the best na buhay, para sa kanila ng anak namin dahil natatakot akong maulit ito kay Nika, dahil lang nagbulag-bulagan ako sa pagmamahal ko sa ibang babae. Nagulat ako nang makita kong bumukas ang pinto ng ward, nakita ko si Luis, kaya naman bigla na lang sumabog ang nararamdaman ko na kanina ko pa pinipigilan, at saka ko siya sinugod ang saka sinuntok sa mukha dahilan para bumulagta siya sa sahig. Gago mo Luis, nang dahil sa iyo muntik na malagay sa panganib. Ang buhay ni Nika pati na ang magiging anak namin, muntik nang madamay nang dahil sa kademonyohan mo. Hindi ko man alam ang kung bakit nagtangkang dahilan. Magpakamatay si Nika, pero ikaw lang ang nakikita kong dahilan para gawin niya yun sa sarili niya. Galit na sigaw ko sa kanya, nakita ko na bumangon siya at saka ako sinapak. Naramdaman ko pa ang pagputok ng labi ko. Kaya naman nang tingnan ko siya ulit, nakita kong nanlilisik na ang mga mata nito.